ito pong si Soto, sa sobrang taas ng ambisyon, nung mapahiya, inatake, patay. Opo, tama po yung inyong narinig. Patay na po yung kanyang pangarap na maging presidente. Ayan. Kasi po, sa totoo lang po, alam kasi niya na itong si Bangag ay mamamatay na yan. Kaya, pag namatay yan, at pag na-impeach itong si Sara Duterte, siya ang magiging presidente. Ngayon, kaya sa sobrang sa sobrang pagkadismaya sa Supreme Court dahil yung desisyon ng Supreme Court na unconstitutional yung mga inarchive na kaso ng impeachment laban kay VP Sara. Kaya sa sobrang pagkadismaya, yun nga sinasabi ko, ay inatake ang yawa. Inatake, patay na yung kanyang ambisyon na magiging presidente. Yan ang mirese sa iyo. Una, naggagaling-galingan itong Soto na ito na isang bobo, na samantalang ang mga judge diyan sa Supreme Court, lahat unanimous decision nga eh. Lahat sila ay tawag dito, nagpawalang bisa doon sa ihinain ng Kamara na impeachment dito kay VP Sara. Tapos ang isang Soto lang na isang katatawanan ang mag-question sa Supreme Court. Anyway, meron lang po ako ipapanood sa inyo at ito po ay pakinggan nyo lang kasi parang kung ito nakakahiya ka, Soto. Ito yun, saan na yun? Saan ba yun? Naku, ayaw na mag-play. Ayaw na mag-play. Anyway. Yun po yan. Yung dahilan kung bakit ngayon naman, ang gusto naman itong si Soto ay mag-chat-chat. Charter change, papalitan na raw daw lahat ng mga judges. Parang gago lang talaga itong gunggong na ito. Yan po ang problema sa naghahalal tayo ng mga taong walang kaalam-alam at wala nang alam, bobo pa. Kaya, ayun, ang Hi guys! Kompleto na po tayo sa mga loko. Diyan po si Sarili Lo. And of course, is pati din si Brenda Lo. At itong pinakapinuno na may saltik sa ulo. At syempre, hindi rin pahulong ito si Tuta Soto. Biruin mo, naging Senate President pa kahit hindi na lalo. At ang matindi nito, meron din tayong kilalang si Raulo. Ayan. Talagang mga siraulo talaga yung mga nandyan sa gobyerno ngayon. Wala kayong mapipili talaga na mahusay-husay. Puro mga siraulo talaga. Mas gusto daw ni Tito Soto na ipatupad ang Chacha kesa sa ruling ng Supreme Court ng impeachment. At dahil sa desisyon ng SC, ay gusto niya na daw itong mapalitan ng mga bagong judge. Ganito talaga ang nangyayari kapag ang umupo sa isa sa pinakamataas na posisyon ng bansa ay isang komedyante at walang alam sa batas. Nagiging joke time na lang lahat at hindi na iintindihan na ang Supreme Court ang huling taga-intindi ng batas. Diba, Tito Sen? Balik ka na sa Eat Bulaga. Huwag ka na dyan sa Senado. Please lang. Ayun. Parang tanga lang. Mas gusto daw ni Tito Soto. Kaya kung talaga, mag-Eat Bulaga ka na lang, nagago ka. Kasi, kisa sa, tingnan mo, inatake ka tuloy, dahil sa taas ng ambisyon mo. Mabuti lang at hindi ka tuluyang namatay. Ay kung namatay ka,
Kaya nga, mabuti ang namatay lang sa iyo yung ambisyon mo na maging presidente. Hindi yung katawan mong bulok na may mga na puro amoy bilat pa yung hininga mo kasi mahilig ka sa bilat. Pati si Pipsi Paloma, ewan ko kung ano na bang nangyari. Buisit ka. Katanda-tanda mo ng animal ka, nag-aambisyon ka pa na maging presidente. Tapos, yung ang gusto mong magsakripisyo dito si Sara Duterte, na legal yung pagkapanalo, samantalang ikaw na onggoy ka ay pinanalo ka lang ni George Garcia, ang buisit ka. Anyway, at yung pong si Joel Chua, umayon dito kay Tito Soto na gustong baguhin na ang konstitusyon at mag-tchatcha na lang daw nga sila, yung charter change. At napansin ko kanina habang nagsasalita doon sa Channel 7 sa balita, itong si Joel Chua ay hindi ko maintindihan kung yung pigsa yung dumikit dito sa mukha niya. Parang pigsa na pagkalaki-laki na maliit na yung butas. Ay hindi ko alam kung pigsa yun o ilong na ni Chua yun. Ay kung ilong yun, anak ko po, nakakadiri ka, Chua. Yan ang sinasabi ko sa inyo, na huwag kayong masyadong nag-i-expose dyan sa mga interview, lalo na sa mga balita. Kasi na-expose yung mga ilong ninyo na parang mga pigsa. Si Gadon, tingnan mo si Gadon. Ang hilig-hilig dyan na magpa-interview sa mainstream media. Pero yung ilong niya, parang troso kalaki. Yung congressman na yung ngiwi, ang hilig-hilig magpa-interview. Ngiwi naman ang putang ina. Di ba? Yung sisendan niya ba yun? Ayusin mo muna yung bunganga mo na maging straight yung bunganga mo bago ka magpa-interview sa media. Kaya lahat itong mga PWD, itong mga ito, walang matino. Lahat may mga saltik itong mga animal na mga congressman na ito. Yung kay Chua na yun, tingnan mo, parang pigsa yung nasa mukha niya, yung pala ilong. Buisit na to. Yung din, yung congressman nyo dyan sa Quezon Province, yan sino yung buisit na yan? Suarez na yan, parang tingnan nyo yung ulo niyan, parang kamukha talaga ng ulupong. Maghanap kayo ng ahas o anumang ulupong dyan, i-kumpara ninyo yung congressman ninyo dyan, walang pinagkaiba sa ulupong ang itsura. Pero kagaling magnakaw itong mga hayop na ito. Sapin-sapin po ang kaso niya sa ombudsman. Aywan ko lang, dahil kakampi nila ngayon dyan si Remulla, aywan ko lang kung itutuloy yung mga kaso na yan. Tingnan na itong mga animal na ito. Kaya talagang ito, mga nagpapahirap sa bansa natin itong mga hayop na ito. Walang katigil-tigil sa pagnanakaw itong mga hayop na ito. Yung Dong Gonzales dyan sa Pampanga, ay talagang kontraktor talaga pala yan. Congressman na kontraktor pa. Humanda kayo. Malapit nang mag-iba ang administration. Malapit na. At pag nagkataon na maoperan ako ng posisyon diyan, lalo na sa DILG, lilimasin ko kayong lahat para hindi na kayo makahinga. Lahat kayong mga magnanakaw, magdasal-dasal na kayo dahil totodasin ko kayong lahat. Tandaan ninyo, itaga ninyo yan sa bunbunan ninyo. Kala nyo ganun-ganun lang? Grabe yung mga pagkukan ninyo, pambabastos ninyo rito kay Sara Duterte. Bakit hindi nyo hayaan na maging patas ang labanan? Di ba? Kung siya magiging presidente, di siya.
ay talagang talagang gumagawa kayo kagaya nitong Soto na ito, gustong-gusto na ma-impeach si Sara Duterte para nga naman, kasi alam po niya na itong si Bangag ay mamamatay na. Kaya sinisigurado niya na pag na-impeach si Sara, siya ang magiging presidente. Itong Soto na ito na parang mamamatay na rin po yan eh. Tingnan nyo, pag natutumba-tumba na ngayon dyan sa Senado. Isa pang tumba yan at nabagok ang ulo niyan. Kanyan. Tingnan mo. Ave Maria yan. Buisit kayong lahat yan. Katatapang ninyo. Pero ang tagal-tagal ko na rito naghahamon ng patayan, wala sa inyo pumapatos. Patosin nyo nga itong hamon ko. Magpatayan tayo dyan sa Lunita. Lahat kayo ng mga kawatan. Mag-ipon-ipon sa Lunita, ako lang mag-isa. Kuyugin na ninyo ako. Ang ibibigay ko pang partida sa inyo. Kung lahat yung mga congressman ay magnanakaw, 300 na mahigit yan na congressman, 24 dyan sa Senado. Lahat kayo ng mga magnanakaw, kuyugin na ninyo ako. Sama-sama kayo. Ang ibibigay ko pang partida, 10 segundo lang. Hindi minuto segundo. 10 segundo lang, lalagutin ko ang hininga ninyo. Buwa ka ng ina nyo. Dito may pustahan lagi. May pustahan lagi tayo rito. Ayan po. Liliwanagin ko lang po Yung sinasabi kong inatake itong si Soto, patay. Inatake po siya lahat po ng netizen, maging media, inaatake po siya ngayon. Dahil doon sa kanyang kagustuhan na magchatcha dahil sa hindi lang napagbigyan, yung kanyang gusto na impeach si Sara Duterte. Kaya sinabi kong patay, kasi patay na po ang pangarap niya maging presidente dahil sa kabubuhan po nitong animal na ito. Tanginan nyo. Humanda-handa ka dahil pag ako na nandyan sa posisyon, sisiguraduhin ko sa iyo, kakain ka, gagamit ka ng plato na dahon ng saging at gagamitin mo yung mga kamay mo sa paglamon mo dahil ultimong kutsara at tinidor, babawiin ko sa inyo yan. Lahat kayo na mga animal, mga magnanakaw kayo, wala akong ititira sa inyo. Lahat yan. Pag nagkataon pa, pati buhay ninyo, babawiin kong lahat yan. Dahil yung dahil hanggat buhay kayo, wala nang kapag-asa itong mga mahihirap kong kababayan na umunlad man lang ang kabuhayan nila or umangat man lang ang buhay nila. Yan po ang tandaan nyo mga kaibigan, mga kababayan ko. Kahit sino pa ang presidente, hanggat hindi po natutudas itong mga kawatang ito, wala pa rin pong mababago. Tandaan po ninyo yan. Kaya kung hindi kaya nung susunod na presidente natudasin lahat itong mga politikong mga magnanakaw na ito at nagnakaw sa bayan, ini-offer ko ang aking sarili para ako ang tutudas sa mga animal na magnanakaw na yan. Kaya kung sino man ang magiging presidente, ang hihingin ko lang sa inyo, i-appoint nyo lang ako. Hindi na magtatagal. Isa hanggang 2 buwan lang ako mananatili. Doon siguro sa 2 buwan, maaaring natudas ko na lahat itong mga kawatang mga magnanakaw na ito. Wala akong ititira dito. Dahil paulit-ulit ko na lang sinasabi yan sa inyo. Hanggat hindi nalilipol at hindi natutudas itong mga magnanakaw na ito, wala pong pagbabago. Pahirap pa rin ng pahirap ang mga Pilipino dahil sa mga kawatang ito. Yan ang itaga ninyo sa mga bunbunan ninyo. At pakatandaan, kapag halimbawa nagkamali ako ng pagsasalita rito,
tadyakan niyo ako. Murahin ninyo ako. Pag hindi nagkatotoo itong sinasabi ko. Wala na pong ibang solusyon. Maliban po dyan sa tudasin lahat ito mga magnanakaw ito. Kasarap ang mangtagpas ng liig pagka itong alam na alam ko na itong mga politikong ito na sila ang nagpahirap sa mga kababayan ko. Kaya nga, titingnan natin kung ano yung magiging takbo ng kapalaran ni BP Sara. Kaya pagkahalimbawa at natuloy or nandyan at walang balakid sa kanyang kandidatura, suportahan natin yan. At hilingin sa kanya na kung sakalit siya manalo, i-appoint lang niya ako. Isa lang hanggang 2 buwan lang na para maging DILG. O di kaya, mag-create ako ng panibagong ahensya ng gobyerno na papatay sa lahat ng mga magnanakaw na ito. At least, hindi na madamay itong mga pulis na ito dahil isa rin yan sa mga target ko, yung mga kawatan at mga kriminal na mga pulis na nandyan. Isa na, iyong nagtaraidor dito kay President Duterte. Una, napaka-illegal yung ginawa. Pangalawa, napaka-walang utang na loob itong mga hayop na ito. Sa kabila ng pagdubli ng sweldo nitong mga pulis na ito, tinaraidor pa nila itong si President Duterte. At saka yan mga kanyan, mga basta lahat, hindi lamang pumakawatan dyan. Ay kung ito pang aw-aw na trililing na ito, ay talagang sisirain kong utak niyan eh. Ha? Yan pang hippie dyan, ang kwan dyan na walang ginawa kundi ang tumanggap ng bilyon-bilyon para lang protektahan ang bangag na samantalang ang dapat protektahan niya ay ang bansa at mga Pilipino. Hindi. Bilyon-bilyon kasi. Kaya lahat yan ititira ko sa kanila. Or either yun lang, kung ano lang yung suot nila sa katawan, yun lang ititira ko sa kanila lahat yan. Susunugin ko lahat yan. Pag nagkataon, pati yung katawan nila, susunugin ko lahat yan. Yan ang pakatandaan ninyo. Sabi ko naman sa inyo paulit-ulit, pag hindi ko nagawa yan, sabihin nyo ako sinungaling. Dahil, nako, papipilahin ko rito, iisa-isahin ko, ibibidyo ko yan. Pabibidyohan ko yan. Sa lahat nitong mga kakilala kong mga vlogger na ito, kung papaano ako tumudas ng mga magnanakaw. Kaya sinasabi ko sa inyo, ngayon pa lang ay magdasal na kayo. Pero huwag kayong gumawa ng inyong sariling mga museo sa sementeryo dahil hindi kayo mapupunta sa museo. Ha? Sama-sama kayong ihuhukay ni Bantag. Kasi palulutangin ko na si Bantag pag nagkataon. At siya na pa-operating ko ng backhoe para maghukay na sa Muntinlupa para doon kayo ihuhulog lahat ng mga magnanakaw kayo. Pero bago mangyari yon, uunti-untiin ko kayo na lagutin ang hininga para maramdaman ninyo yung mga pagpapahirap ninyo sa taong bayan na pinagnakawan ninyo. Nandyan na lahat, binaha na lahat itong mga kababayan natin. Lahat ng mga pinundar nilang gamit, sira dahil dyan sa baha na yan. Kaya pababahain ko rin yung dugo ninyo. At uunti-untiin kong lalaslasin ang liig ninyo para lalangoy kayo sa inyong sariling dugo. Tandaan ninyo yan. Tandaan ninyo yan. Tandaan ninyo. Nanggigigil ako.
Correction. Doon sa mga bobo na makapanood dito, ang sinasabi ko lang po rito, itong mga magnanakaw na mga politiko ang tutudasin ko. Dahil hanggat hindi natutudas itong mga demonyong ito, wala na, hindi na kailanman mababago ang buhay nitong mga kababayan ko, bagkos pahirap pa ng pahirap dahil dito sa mga taong mga magnanakaw na ito. Kaya yan lamang po at konting oras na lang, konting panahon na lang pag-aantay natin. Makikita ninyo yan kung ano yung pinangako ko. Makikita niyo yung live yan kung papaano ko gilitan itong mga magnanakaw nito. Maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber. Mahal na mahal ko po kayong lahat.